Dahil sa pagyanig ay nagtungo ang mga kawal at nakita nila na duguan si Boban. Saka pinatulog ng bishop ang mga ito dahil ayaw niyang may nangingialam. Tapos tumakbo para hanapin si Sonji. Tinanong nila kung may nakakita kila Brook. Giit ng mga salamin na hindi nila alam kung nasaan ang mga ito. Ngunit isang salamin ang nakita daw ang skeleton kaya agad silang nagtungo dito. Pagsilip ay nakita nilang kasama nito si Big Mom na natutulog. Tinawag nila Broly at Diesel ang Emperor kaya binanatan sila nila Chopper. Mabuti ay hindi nagising sa ingay si Big Mom. At muntik na sila nitong nakita, mabuti ay may dumaan na langaw. Pinalo niya ang langaw kaya nagising ang mga kasama. Ngunit muling natulog si Brook. Ang tatlong alagad ni Big Mom ay inatake ang nakapasok na langaw. Kaya natakot sila Chopper sa kanilang nakita. Dahil dito ay gumawa sila ng kamukha ni Brook para makuha nila ang Soul King. Dinala ni Chopper ang dummy upang ipalit ito kay Brook. At muntikan pa siyang madapa sa isang bato. Tapos nababahing pa siya kaya natakot ang mga kasama, mabuti ay napigilan niya ito. Pero tuluyan siyang nabahing. Kaya dinakma siya ni Big Mom at napilitang bumalik sa salamin si Chopper. Sunod ay si Carrot naman ang sumubok. Pero baka tamaan siya ng lumobo na sipon ni Big Mom. Binilisan niyang kumilos ngunit ayaw naman magising ni Brook kaya tinamaan siya nito at nahulog kaya nagising si Zeus. Kaya nagpanggap siyang stuffed toy, at naniwala naman si Zeus. Sunod ay nasipa niya ang isang bato kaya nakagawa ng ingay. Nagising si Zeus kaya napilitang bumalik si Carrot sa loob. Sunod ay si Pedro naman ang susubok ng misyon. Nakakyat na siya sa kama ngunit ayaw talagang magising ni Brook. Kaya pinagpalit niya kaagad ang dummy kay Brook at itinakas ito na tagumpay niyang nagawa. Pero imagination lang pala ito ni Pedro. Pero napatakbo din siya mula sa natutulog na Emperor. Nakita nilang nahulog si Brook sa kama. Kaya sunod na pumasok ay si Nami. Pero natakot si Brook nang makita ang decoy. Akala ni Big Mom ay nandoon pa rin ang langaw kaya ibinato niya si Prometheus sa sahig, mabuti ay nailigtas sila ni Jinbei. Samantala si Luffy ay patungo pa rin sa tagpuan nila ni Sanji. Ngunit sinuntok siya bigla ni Counter. Kaya sinuntok din ito ni Luffy pero wala na siyang lakas. Patungo na si Sanji ngunit kinukuha pa ng isang aso ang pagkaing dala. Inatake ni Luffy ang kalaban ngunit lahat ng ito ay hindi umuobra kay Counter. Si Counter naman ang umatake na labis na puminsala sa bida. Hindi pa nakontento kaya inapakan pa siya nito. Nagpatuloy si Counter sa pambubugbog dahil wala na talagang lakas ang ating bida dahil sa sobrang gutom. Pinatikim pa siya nito ng uppercut sa kahinambalo sa pagmumukha kaya bumaon sa lupa. Samantala si Boban ay hinahanap din si Sanji para ipaghiganti ang sarili. Si Brook naman ay gulat nang malaman ang katotohanan. Nagalit sa kanya si Nami dahil sumigaw ito kanina ay muntik na silang mamatay. Binuksan ni Brook ang ulo at kinuha ang kopya ng Red Poneglyph na ibinigay kay Nami. Di makapaniwala ang mga kasama na nakuha ni Brook ang kopya ng Red Poneglyph ni Big Mom. Dahil dito ay niyakap siya ni Nami. Kaya nais daw makita ni Brook ang Ponzo ngunit binanatan siya ng dalaga. Akala ni Counter ay tuluyan ng natalo si Luffy. Pero muli itong bumangon sa kabila ng mga pinsala. Nakita siya ng Cook kaya nagmadali na ito patungo sa Captain. Ngunit sumugod na sila Counter at Luffy sa isa't isa. Pero tinamaan nito ang bida sa mukha, subalit sa kabila nito nakasuntok pa rin si Luffy. Nais siyang tulungan ni Sanji ngunit naglaho ang dalawa kasabay ng kidlat. Nalaman nila Carrot sa mga salamin na wala na sa loob ng palasyo ang mga kaibigan. Naalala ni Nami ang tagpuan na itinalaga ni Luffy kung saan sila nag-away. Naiyak si Chopper nang malaman na nag-away ang dalawa. Giit ni Jinbei na kailangan na nilang magmadali dahil kumikilos na rin sila Bedge. Ito rin daw ang bumaril kay Pekems at ipinakain ito sa mga pating. Mabuti ay nakita daw ito ng mga kaibigan ni Jinbei. Samantala habang tumatakbo si Bobbans ay may bumaril sa kanya. Ang isang babae ay hinimatay nang malaman na hindi normal ng mga tao ang mga Vinsmoke. Natutuwa daw si Judge dahil sa wakas ay mababawi na nila ang North Blue sa pamamagitan ng alyansa nila ni Big Mom. Saka nagsaya pa ang mga ito dahil napakinabangan daw nila ang walang kwentang si Sanji. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito na binabantayan na ang kanilang silid para siguruhing hindi sila makakatakas. Samantala si Boban ay tuluyan ng natalo dahil sa mga bumaril sa kanya. Nakita ni Luffy ang mga natalong kawal ni Big Mom pero wala doon si Luffy kaya kaagad niya itong hinanap. Ngunit hindi niya natagpuan ang Captain. Nang marinig niyang may kumakalam na sikmura kaya agad niya itong pinuntahan at nakita niya doon si Luffy na naghihintay sa kanya. Ipinakita ang nangyari pagkatapos kumidlat dahil nagpatuloy sa suntukan ng dalawa hanggang sa matumba na si Luffy. Ngunit si Counter ay hindi na rin kinaya, subalit si Luffy ay pinilit pang magtungo sa tagpuan. At doon na siya nakita ng kanyang cook. Lumapit si Sanji kaya naamoy ni Luffy ang luto nito. Kaya agad na binigay ni Sanji ang pagkain pero nahulog daw ito ni Sanji sa pagmamadali. Sa kabila nito ay nasarapan pa rin ang bida sa pagkain. Dahil dito ay nagbalik na rin ang lakas ng ating bida. Pero ayaw na daw bumalik ni Sanji sa kanyang crew. Una ay ininsulto niya daw ang sariling captain, pangalawa ay malalagay daw sa panganib ang mga chef sa Baratie. Pangatlo ay wala daw alam ang kanyang pamilya na papatayin sila ni Big Mom.
Kinamumuhian niya daw ang kanyang pamilya pero hindi niya pa rin magawang talikuran ang mga ito. At ito ang mga dahilan kaya hindi na siya pwedeng bumalik sa Straw Hat. Subalit sinuntok lang siya ni Luffy ng napakalakas. At sinabing aminin nito ang totoong gusto niya. Kaya napaiyak ang Cook at sinabing nais niya pa ring maging kasapi ng Straw Hat. Subalit nais niya pa din iligtas ang kanyang pamilya mula sa Big Mom Pirates. Napangiti ang bida at sinabing tutulong sila sa nais niyang mangyari. Dito ay nakakita na ng liwanag si Sanji sa kabila ng mga suliranin. Subalit si Katakuri na pinakamalakas na anak ni Big Mom ay nagbalik na pala. Tuluyan nang tumigil ang pag-ulan. Nang marinig nila Luffy ang boses ni Chopper, hinanap nila ito nang makita ang kapiraso ng salamin. Kaya nalaman nilang kasama na ni Luffy si Sanji. Sinabi din ni Chopper na nakuha din ni Brook ang kopya ng Redstone. Ngunit nalungkot sila nang sabihin ng bida na hindi pa babalik si Sanji sa kanila. Dahil nais pa nitong iligtas ang kanyang pamilya mula kay Big Mom. Giit ni Sanji na ayaw niya nang madamay pa ang mga ito. Pero nagsaya ang mga kasama nang malaman na babalik rin sa kanila si Sanji pagkatapos nito. Giit ni Jinbei na magiging buwis buhay ang gagawin nila dahil marami pang mas malalakas na tauhan si Big Mom. Subalit nakahanda at buo ang loob nila Luffy at mga kasama upang iligtas ang pamilya ni Sanji. Dumating na rin ang isa pa sa pinakamalalakas na anak ni Big Mom na si Daifuku, kung saan pinalabas nito ang isang malakas na genie at binuksan nito ang malaking gate. Kinwento ni Jinbei ang tungkol kay Bege, dahil nakilala daw ito sa West Blue bilang killer ng mga mafia leader. Nang maging isang pirata ito ay nakilala din siya na killer ng mga pirate captain. Dagdag pa ni Jinbei na balak din patayin ni Bege si Big Mom na ikinagulat nila Luffy. Nalaman daw ito ni Jinbei dahil kay Pekems na nailigtas nila mula sa mga pating. Dahil sinasali pala ito ni Bege sa kanyang plano pero ayaw pumayag ni Pekems kaya tinapos niya ito. Mabuti ay nasa ilalim ang mga kaibigan ni Jinbei. Ngunit balak pala ni Jinbei na sumali sila kay Bege upang matalo nila si Big Mom. Napaisip ang grupo sa plano ni Jinbei. Sang-ayon naman si Luffy na maganda ang mungkahi nito. Giit ni Jinbei na may inihanda na pala siyang meeting para sa kanila ni Bege. Samantala ang Fire Tank Pirates sa pamumuno ni Bege ay naghihintay na pala sa pagdating nila Jinbei. Nagsimula na ang paghahanda ng mga chef para sa kasalan na magaganap. Samantala si Pekems ay hindi mapakali dahil sa ginawa sa kanya ni Bege. Pero hindi nito alam na hindi pala isinumbong ni Jinbei si Bege kay Big Mom. Kaya pinipigilan nila itong bumalik sa palasyo para hindi nito malaman ang plano ni Jinbei. Mabilis na nagtungo sa base ng Fire Tank Pirates sila Luffy. Sinalubong sila ni Vito sa pinto. At mula doon ay lumabas si Chopper na bagong ligo. Nagalit si Luffy dahil may gana pa itong maligo. Giit ni Vito na hindi sila kakausapin ni Bege kung mabaho sila. Habang naliligo si Nami ay kinikwento niya kay Chiffon na iniligtas nila si Lola mula kay Gecko Moria. Natuwa naman si Chiffon nang malamang nakaligtas ang kapatid. Naalala ni Nami na galit si Big Mom nang maalala si Lola. Giit ni Chiffon na ito rin ang dahilan kaya galit daw kay Big Mom ang mga giant. Sa nakaraan ay nag-propose daw si Loki na isang prinsipe ng mga giant. Tuwang-tuwa daw si Big Mom nang malaman ito dahil nais niyang maging kakampi ang mga giant. Subalit tumakas si Lola kaya hindi natuloy ang kasal at hindi nakamtan ni Big Mom ang hinahangad na kapangyarihan. Dahil dito ay lumapit na lang si Big Mom kay Caesar upang makagawa ng mga artificial giants. Dahil din dito ay kinamuhian na din siya ni Big Mom dahil kamukha niya daw si Lola kaya naman hindi niya na ito itinuring na isang ina. Kaya nang sabihin ni Bege na papatayin niya si Big Mom ay baliwala na lang daw sa kanya. Natapos na rin maligo sila Brook at Luffy. Saka nagtungo sila sa ref at nakahanap ng gatas para sa kanilang mga natanggal na ngipin. Pagkatapos ay agad na gumaling ang mga ito. Sila Nami at Carrot ay nagsimulang pumili ng mga damit. Sila Brook at Chopper ay naghanap din ng babagay sa kanila ngunit kakaiba ang napili ni Luffy. Nang makasalubong ni Sanji si Nami ay hindi siya pinansin ng dalaga. Ngunit kalaunan ay napatawad din siya nito kaya tuwang-tuwa ang Cook. Nakapili na rin ng maayos na damit si Luffy para sa meeting. At kasama niya ang mga kaibigan na may kanya-kanya ding mga style. Pumasok sila sa meeting room at naupo sa sofa. Kaya dumating na rin si Bege para kausapin sila. Samantala isang malakas na tauhan na naman ni Big Mom ang dumating sa palasyo na tinunaw lang ang gate para makapasok dahil ito pala ay si Oven na siyang ministro ng pagbibake. Nakahanda ang mga tauhan ni Bege kung sakaling kumilos ng masama si Luffy. Giit ni Bege na mas mabuting patayin niya na lang ang mga ito ngayon. Sagot ni Sanji na kung mamamatay siya ay walang kasalan na magaganap kaya hindi magagawa ni Bege ang assassination. Tinanong ni Jinbei si Luffy kung makikipag-alyansa muna sila kay Bege. Ngunit napansin lang nito si Caesar na kasama din sa meeting. Sa flashback ay naiinis si Caesar dahil sa nais ipagawa ni Big Mom na gumawa ng gamot upang maging giant ang isang normal na tao. Nang dumating doon si Bege na balak siyang gawing bataan dahil hawak nito ang puso niya. Kaya ngayon ay nagtatrabaho na siya para kay Bege. Ngunit itinatanggi pa ng scientist na siya si Caesar kaya nagpakilala siyang si Gangster Gastino. Nagagalit si Luffy kung bakit nandito si Caesar. Sagot ng scientist na tinatakot siya ni Bege dahil hawak nito ang puso niya.
Nang pisilin ito ni Bege ay namilipit siya sa sakit. Tinanong ni Bege kung sasali ba si Luffy sa plano nila. Ngunit nais daw muna siyang suntukin ni Luffy. Pero pagsuntok ay sinalag ito ni Jinbei. Nagkaroon ng tensyon sa paligid ngunit ayos lang daw kay Bege na masuntok. Ngunit nakialam pa si Caesar kaya ang puso niya ang nasuntok ng ating bida. Sinabi ni Jinbei na dahil pareho nilang planong talunin si Big Mom ay magkakakampi muna sila ngayon. Kaya nagkasundo na rin ang tatlo. Samantala dumating na rin ang rulers of the underworld para dumalo sa kasal. Tinanong ni Sanji kung tatalab daw ba kay Big Mom ang mga baril at cannon. Dahil kailangan nila itong mapatay sa isang atake kung hindi ay maaari sila nitong tapusin. Giit ni Bege na kailangan nila ng 5 segundo para patayin si Big Mom. Dagdag ng mga ito na mahirap makuha ang 5 segundo dahil napakaraming malalakas ang dadalo. Pinaalala ni Caesar ang usapan na kapag nagtagumpay sila ay pakakawalan siya ni Bege kung hindi ay papatayin nito ang kanyang anak. Saka pinakita nito ang mga imbensyon niyang poison gas launchers na siguradong papatay sa mga makakalanghap nito sa kasalan. Pinaliwanag ni Bege ang mga kondisyon upang maisagawa nila ang assassination. Kaya kailangan silang tulungan ng Straw Hat para makamtan ang mga ito. Nang umiyak si Pes ay hinagis ni Bege ang mapanganib na poison gas launcher. Dagdag pa ni Bege na matagal na nilang inoobserbahan kung ano ang makakapatay kay Big Mom dahil balat kalabaw talaga ito. Ngunit nalaman daw nila na ang kahinaan ng Emperor ay ang litrato ng nanay nito na inilalagay sa mesa tuwing magkakaroon ng tea party. Kwento ni Chiffon na nung nahulog ng isang alipin ng litrato sa sahig ay umiyak ng napakalakas si Big Mom kaya nababasag ang eardrums ng mga malapit sa kanya. Pagkatapos ay nanghina daw si Big Mom. Ang plano ni Bege ay ang basagin ng picture ng nanay ni Big Mom sa kanya gagamitin ng KX launcher patungo sa Emperor upang maisagawa ang assassination. Kaya maglalagay daw sila ng earplug upang hindi sila ma-stun sa sigaw ni Big Mom. Dagdag pa nitong si Luffy daw ang nais niyang bumasag sa litrato ngunit siguradong papatayin siya ng malalakas nitong mga tauhan. Nagalit sila Nami at Chiffon sa plano ni Bege pero pumayag naman ang ating bida. Ang hudyat ng bida para basagin ito ay kapag nilabas na ni Pudding ang baril. Saka sila maglalagay ng earplug at isasagawa ang assassination habang ang iba ay nililigtas ang mga Vinsmoke. Kapag napatay na daw nila si Big Mom ay papasok si Caesar na may dalang salamin para makatakas ang lahat. Dagdag pa ni Bege na pagkatapos ng misyon ay tapos na rin daw ang pansamantalang alliance nila. Nagagalit si Montjor dahil nakita niyang patay na si Boban. Nakatanggap din sila ng report na nagtungo daw sa malayo si Sanji kagabi. Kaya agad nilang pinuntahan ang silid ng groom. Nagising si Eggplant sa malakas na katok, ngunit hindi niya rin ito binuksan dahil lagot siya pag nalaman na nawawala si Sanji. Pagbukas ay si Sanji mismo ang humarap sa kanila dahil nakabalik na ito. At pinagtakpan din ni Eggplant si Sanji dahil ayaw nitong managot, pero hindi daw naniniwala si Montjor. Kaya nagkunwari si Sanji na galit pa rin siya kay Luffy kaya umalis na ang mga ito. Nagulat daw si Eggplant sa pagdating ng cook mula sa bintana. Saka nagtanong ito kung saan siya nagpunta. Sagot ni Sanji na nagdala lang siya ng pagkain kay Pudding. Tuwang-tuwa ang mamamayan ng Whole Cake Island dahil sa magaganap na mga okasyon. Ang Vinsmoke family ay naghahanda na rin para sa tea party. Nalulungkot si Big Mom dahil namatay na daw ang alaga niyang skeleton. Kaya pinaalala nila Zeus at Prometheus na ngayong araw ang tea party para hindi na ito malungkot. Si Peckhams ay tinali ng mga fishmen para hindi ito makapagsumbong tungkol sa plano ni Bege. Sa flashback ay ipinakitang pinagplanuhan na pala ng mga fishmen ang gagawin upang makaalis si Jinbei sa Big Mom Pirates upang makasali siya sa crew ng Straw Hat. Samantala ang Vinsmoke family ay patungo na sa tea party. Natutuwa daw si Judge dahil sa wakas ay mababawi na nila ang North Blue mula sa mga hari. Si Rijo naman na nakakaalam ng katotohanan ay nag-aalala kay Sanji. Samantala si Pudding ay nai-stress dahil pagkatapos niya daw patayin si Sanji ay napakaraming tao ang kailangan niyang burahin ang alaala upang makalimutan ng mga ito ang ginawa niya. Habang naglalakad si Sanji ay naaalala niya ang tunay na masamang ugali ni Pudding. Pero nang makita itong nakadress ay nagandahan pa rin siya dito. Napakahigpit ng security sa mga panauhin. Dumating ang Vinsmoke family ngunit kinuha muna ni Bege na siyang security head ang mga sandata nila. Ngunit ayaw iwan ng mga Vinsmoke ang mga raid suit nila kaya nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. At nagsimulang maglaban ng mga ito pero pinigilan sila ni Judge. At sinabing susunod daw sila sa alituntunin ni Big Mom. Samantala sila Jinbei ay pinag-uusapan ng kanilang plano. Ngunit si Luffy ay handang-handa na daw. Samantala excited din ang lahat sa pagdating ng mga pinuno ng Underworld. Ito sila Lone Shark King na si Dofeld, Reyna ng Pleasure District na si Stussy, Major Undertaker na si Drug Peklo, at ang President ng World Economic Journal na si Morgans. Pati na rin si Warehouse Kingpin. At maging si Shipping King ay kasama. Sama-samang naglakad ang mga ito patungo sa tea party ni Big Mom. Saka sinalubong sila ni Boy Dila. Para mapabilis ay gumawa ito ng hagdan na gawa sa candy patungo sa itaas kung nasaan ang tea party. Pagsakay ay isa pala itong escalator para hindi mahirapan ang mga guest. Napakaganda ng handaan na nagaganap kung saan puno ito ng mga mayayaman na tao.
Pagdating ng mga guest ay binigyan sila ni Smoothie ng mga inumin. Ngunit sa labas ng pinto ay nagpupumilit pumasok si Mr. Jigra ngunit ayaw niyang magpa-body search. Nagagalit ito dahil hindi lang siya nakapunta sa nakaraang tea party ay pinatay na nito ang kanyang ama. Ngunit bigla ring may pumatay kay Mr. Jigra kaya nagtataka sila kung sinong umatake. Si Katakuri pala na isa sa Sweet General at may 1 billion bounty ang gumawa nito. Dahil sa kanyang hockey ay nakita niya daw ang future na babarilin sila ni Mr. Jigra kaya inunahan niya na ito. Nabahala si Bedge nang malaman na ganito pala kalakas ang hockey ni Katakuri. Ngunit dahil sa pagkamatay ni Mr. Jigra ay umatake na rin ang mga tauhan nito kaya pinagbabaril pero walang kwenta ang mga bala nila. Gamit ang hockey ni Katakuri ay nakita niyang matatalo ang mga tauhan ni Bedge. Kalaunan ay kaparehong-kapareho sa nakitang future ni Katakuri ang nangyari. Pinatay ng general ang isa sa mga ito. Saka lumabas si Oven pati na rin si Daifuku. Hinuli ng isa si Oven gamit ang kadena. Ngunit tinunaw lang nito ang kadenang bakal saka sinuntok ang isa na hindi na nakabangon. Kaya naman tumakas na ang mga kasama. Pero nagkaroon ng usok at lumabas ang genie ni Daifuku na siyang tumapos sa lahat ng mga ito kaya walang natira. Dahil dito ay nalamang napakalakas pala ng main force ni Big Mom. Samantala si Luffy ay nanguhuhuli ng mga hayop sa gubat. Tumunog na ang bell kaya magsisimula na ang tea party. Kaya na-excite si Big Mom sa kasiyahang magaganap. Nagpatuloy sa pagkain ng Vinsmoke family ngunit si Sanji ay naging alerto. Kinakabahan si Sanji dahil kailangan niyang makailag sa pagbaril. Pero kapag nakikita ang mapagpanggap na dalaga ay nakukyutan pa rin siya dito. Si Luffy ay pumasok pala sa katawan ni Bedge. At pinipilit siyang itago nito para hindi masira ang plano. Binuksan din nito ang mga bintana at ang pinto sa katawan ng mafia boss. Kaya sinuntok ni Nami upang manahimik. Si Vito ay namamangha sa mga malalakas na crew ni Big Mom na nagsama-sama doon. Masaya ang lahat sa pagtitipon. Si Big Mom ay natuwa nang makitang inilabas na ang litrato ng kanyang ina na si Mother Carmel. Nagtanong ang isang panauhin kung sino ang nasa picture frame. Ngunit nagalit si Big Mom kaya nawala ng malay ang lalaki. Nag-report ang mga undercover ni Bedge na nilagyan na nila ng harang ang mga labasan. Saka naghanda na sila na isagawa ang misyon. Kumilos ang mga undercover at naglagay ng mga transponder snail upang pigilan ang signal na makapasok sa loob. At ang kailangan na lang nila ay magtungo sa isang silid ngunit nakita pa sila ng isang chef. Papalis na sana ito nang maisip na hindi pamilyar ang dalawa. Dumating sila Vito at Gotti kaya isinumbong ng chef na baka mga kalaban ng dalawa. Pero ang chef ang pinaslang nila dahil magkasabwat ang mga ito. Sa pagtitipon ay pinakita ng mga panauhin ang kanya-kanyang mga regalo nila sa Emperor na lahat ay puro mga treasure box. Ngunit ang pinakagusto daw ni Big Mom ay ang kanyang legendary treasure na Tamate box na ikinamangha ng mga tao. At balak daw itong buksan ni Big Mom pagkatapos ng kasal. Dumating ang mga tauhan ni Bedge dahil nakahanda na daw ang plano. Saka lumabas si Caesar na may dalang salamin. Dahil ito ang gagamitin nilang lagusan upang ligtas na makatakas. Lahat ng mga plano nila ay naririnig ng pinto. Kaya mabilis nila itong tinapos. Tinignan ni Bedge kung nakahanda na rin si Luffy. Ngunit natutulog lang ang mga ito sa loob ng kanyang katawan. Giit ni Jinbei na kailangang magpahinga ng mga ito kaya siya na daw ang bahalang gumising sa kanila. Samantala si Sanji ay pinipigilan ng sarili dahil alam niyang nagpapanggap lang si Pudding. Ngunit nang magpa-cute na naman ito ay na-inlove na naman ng cook, kaya nag-nosebleed na naman ang binata. Nagkunwari pang concern ang dalaga pero nais niya na daw itong patayin. Pumasok na si Bedge at pinagmasdan ang paligid. At lumapit pa sa kanya si Boy Dila para magtanong kung wala bang problema sa seguridad. Sa mesa ay kasama ni Judge sila Katakuri at Big Mom. Natutuwa daw si Judge dahil sa kanilang alyansa. Ngunit hindi nito alam ang maitim na balak ng Emperor. Samantala inihanda na ni Pudding ang kanyang baril. Sa kaniyaya na nito si Sanji sa kanilang kasal. Dahil excited na daw siya na barilin ng cook. Pagsapit ng alas 12 ay nagsimula na ang program ng kasal. Kaya nagkaroon ng mga confetti. At sinabi ng host na dumating na ang oras para sa main event. Saka nagdilim ang kalangitan at nagkaroon ng mga pailaw. At pagsabog ng mga paputok ay inilarawan ng mga logo ng mabubuong alliance. Saka naglaho ang makapal na ulap at napuno ng liwanag ang paligid para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Nang mapansin ni Bedge na bumigay na si Sanji sa kagandahan ng bride. Hirap na si Jinbei kung paano gigisingin si Luffy kaya pinagsasampal niya na ito pero napagod lang siya ngunit natutulog pa rin ang bida. Kaya nagpakuha sila Nami at Chopper ng pagkain upang maamoy ng captain. Samantala sa labas ay natutuwa ang lahat dahil sa kasalang nagaganap. Pero si Pudding ay hindi na makapaghintay na barilin ng cook. At nang dumaikit ang siopaw ay nag-nosebleed na naman ang manyak. Nagkaroon pa ng kontahan at sayawan sa ibaba. Saka mula sa lupa ay nagsimulang lumabas ang mga tinapay. At mula dito ay kusang nabuo ang napakalaking wedding cake. Kaya natuwa ang mga tao lalong-lalo na si Big Mom. Nakarating ang ikakasal sa tuktok ng wedding cake. Ang mga Vinsmoke ay walang alam sa binabalak ni Big Mom sa kanila. Nababahala naman si Rijo dahil napapaligiran sila ng mga anak ng Emperor.
Samantala ginamit nila Jinbei ang amoy ng karne para magising ang bida at agad na dinala si Luffy patungo sa Mirror World. Tinignan ni Katakuri ang mangyayari sa future ngunit nakitang umiiyak si Pudding. Kabado ang lahat dahil malapit ng buksan ni Sanji ang belo na siyang hudyat ng plano. Si Big Mom ay inaasahang magtatagumpay sila sa assassination sa Vinsmoke family. Inihanda ni Pudding ang baril, saka pinakita nito ang third eye sa binata. Ngunit nagbigay pa si Sanji ng compliment sa mata nito. Dahil dito ay hindi nagawa ni Pudding ang misyon dahil ngayon lang may nagbigay ng compliment sa kanyang third eye. Naalala ni Pudding na kahit si Big Mom ay naaasiwa kapag nakikita ang third eye niya. Palagi din siya noong binubuli ng mga bata dahil sa kakaibang itsura. Dahil sa inis ay hinabol niya ng saksak ang mga ito. Sa present ay patuloy ang pag-iyak ni Pudding dahil sa mga sinabi ni Sanji. Di mapakali ang Big Mom Pirates dahil hindi magawa ni Pudding ang misyon. Kaya ang pari ang inutusan ni Big Mom. Ngunit nakita na ni Katakuri na maiiwasan ito ni Sanji. Kaya inunahan niya ng patayin ng pari upang hindi magduda ang Vinsmoke family. Ngunit nakabaril pa rin ang pari kaya narinig ito ni Luffy na siyang hudyat ng kanyang paglabas. Kalaunan ay nagkaroon ng mga pagyanig. Saka nakitang lumabas mula sa wedding cake ang napakaraming clone ni Luffy kaya nabahala ang Emperor. 3 oras ang nakalipas ay nag-request pala si Luffy na ilagay ang salamin sa loob ng cake upang doon siya lalabas. Tapos inutusan pa nila si Brulé na gumawa ng mga clone ni Luffy gamit ang mga nahuling hayop. Sa present ay hindi makapaniwala si Big Mom sa nangyayari. Samantala si Morgans ay abala sa pagkuha ng picture para sa balita. Dahil kay Luffy ay nagsimulang gumuho ang wedding cake kaya inis na inis ang Emperor. Si Pudding naman ay iniligtas na ni Sanji. Sa sobrang inis ni Big Mom ay napagdiskitahan niya pati ang mga sarili niyang chef kaya kinuha niya ang mga lifespan nito. Lumabas na rin mula sa Mirror World sila Pedro at Jinbei. At kumilos na rin pati sila Nami. Habang si Caesar ay nangako na tuturuan sila ng leksyon kapag nabawi na ang puso niya. Hinahanap ni Big Mom ang tunay na Luffy. Naisip ni Veg na mangmang si Big Mom dahil hindi naman magpapakita sa kanya ang tunay na Straw Hat. Ngunit lumabas ang bida at matapang na nagpakita sa kalaban kaya kinabahan si Veg. Inihanda na ng mga tauhan ni Veg ang launcher. Saka tumalon ng bida para atakihin ang picture frame. Pero nahuli siya ni Katakuri dahil nalaman nito gamit ang hockey na aatakihin ni Luffy ang litrato ni Mother Carmel. Ibabalibag ni Katakuri si Luffy kaya ginamit ni Jinbei ang tiyan nito upang mailigtas ang ating bida. Giit ni Jinbei na siya ang nagplano na basagin ang picture. Nagagalit naman si Judge dahil naantala daw ang kasal. Giit ni Boy Dila na sila na daw ang bahala sa Straw Hat. Handa na daw si Jinbei na umalis sa Big Mom Pirates at sumali sa Straw Hat. Dahil dito ay ginamit ni Big Mom ang kapangyarihan ng Devil Fruit upang kunin ang lifespan ng Fishman. Subalit hindi ito nagtagumpay dahil hindi man lang nakaramdam ng kahit na kaunting takot si Jinbei. Giit ni Jinbei na magiging kasapi kasi siya ng magiging hari ng mga pirata sa hinaharap kaya hindi siya natatakot sa isang emperor. Ibinabalik ni Jinbei ang lagayan ng sake upang tanda ng tuluyang pag-alis niya kay Big Mom. Natuwa si Luffy sa kanyang nakikita. Dahil kalaban na ni Big Mom si Jinbei ay inatake niya ito gamit si Prometheus ng napakalakas. Subalit hindi nila napansin na nabasag na pala ni Brook ang litrato ni Mother Carmel.